Pupunta tayo ng Eulerios Performance kasi magpapa-align tayo ng gulong. Kasi nga, nagkabit ako ng coilover. Pag naglo-lowered ka ng kotse, sigurado 100% gagalaw yung alignment mo. Nag-lowered ako ng kotse, tapos medyo kanan sa likod, medyo pasok yung toe. So nag-uubos ako ng gulong. Grabe lakas ko sa gulong, paubos na yung loob. So ilang buwan na ba? 2 buwan na ata simula nung binaba ko tong kotse. So kailangan ko na talaga magpa-align. So punta tayo doon, maganda yung shop na yun. Ewan ko lang kung di ako mahihiya mag-video doon. Pero maganda yung shop na yun, puro mga Lambo yung ginagawa doon eh. Lambo, Porsche, Ferrari, puro ganun yung mga customer nila. So weekday ngayon, swerte. Kaya pwede tayong makapagpa-align kasi pag weekend, grabe. Kailangan mong appointment. Tara ako din ngayon, tapos tignan ko kung ano mapapakita ko sa inyo sa gagawin dito. Ay, dito tayo sa Shell, papagas tayo kasi Shell ang gamit kong gasolina kasi yung mga ibang gas station dito hindi naman maganda eh. Baga dito sa US maganda rin ng Shell. Hindi sa Pilipinas lang. 93 fill up? Yep, thank you. Pagas tayo. Ang presyo ng gas, $3.89 per gallon. So $3.89 per gallon. So ang 1 gallon is 4 liters. 97 cents per liter. So ang 97 cents. Ngayon ang $1 is 56 pesos. So kung 97 cents siguro mga 52 pesos per liter. 93 octane. Kaso dito sa US, or at least dito sa amin sa Jersey, ang pinakamataas na V-Power is Nitro Plus, 93 octane lang. Eh yun naman yung tune ng kotse, so okay lang. Pero wala dito ng mga V-Power Nitro Plus Racing, yung 90, ilang bang octane. Ayan, $45, 11.5 gallons. Yun yung pinagas ko, 11.5 gallons. 43 liters. So 43 liters, $45. $2,520, full tank na ako. Pero may 2 bars pa kasi naiwan. 2,500. Thank you. You want a receipt? No, thank you. Good day. You too. So, punta na tayo doon. Tuloy na tayo. Ayan, dito na tayo. May shop. Yung may pula. So, di ko alam saan tayo magpa-park. Ayan, yung shop. Eulerios. Okay. So, baba lang ako, punta ako sa office. Ayan, dito na tayo. Dito yung align. Meron din sila mga sa loob, oh. Mga motor. Pero hindi tayo nandito para dyan. Pero yung mga motor na yan yung mga yung mga itim na mga nag-wheelie, mga Spanish. Yan, sila yon. Sayang walang mga malulupit na kotse ngayon eh. Ayun, nandun sa kabila. Inabot ko pa to. Katrabaho ko to dati sa Subaru, si William. Nagpa-align din siya ng CRB. Lowered din. Uso dito yan, lowered eh. Ayan dito, RC350. Para solid yung shop dito. Pati school bus kaya gawin, no? Yung laki ng shop. Alam, may kita yun ng tatakbo na hindi ako nagdadrive eh.
Nakasampa na. Maganda dito, yung alignment track nila, pantay sa sahig. So kahit mababa yung kotse mo, tapos di ka naka-airsus, kaya. Yung iba kasing alignment track, mga may rampe. Ano sir? Maganda tayong BM naman. Puro mabababa ang mga kotse. Oh shit. Tang ina, wag ako sir. Gago. Huwag ka magbibiro. Solid yung Porsche. Porsche 911 Turbo S 2023. Naka PPF siya. So, yung mags niya solid, sir. Carbon Lodi modelo. Tapos convertible pa, top down. Dito may R8 na, ito yung R8 version ng kotse ko. All black. Huh? Ogi. Hindi ko na natapos yung video kasi wala naman ako na videoan dun. 2 weeks or 3 weeks ago na yung nagpa-align ako. Tapos hindi ko ma-upload yung video, sobrang ikse. Pero ngayon, dudugtong ko na lang ngayon, mag-change oil tayo. Ang problema ko ngayon, itong mga German cars or European cars, parang Allen na star yung mga yung mga bolt niya. Imbis na regular na Phillips screw lang yung mga body bolts nito, yun siya, yung mga star na Allen. Hindi ko alam kung meron ako nun. I mean, alam ko meron ako pero hindi ko alam kung kumpleto ako. Basta, tignan natin. I-change oil tayo. Posisyon ko lang yung kotse. Kauwi ko lang galing trabaho tulog pa yung anak ko kaya susulitin ko na kasi kailangan ko na mag-change oil. Ang interval ko ng change oil nito is 3,000 miles. Ang suggested ng dealer 10,000 miles. Ayokong sundin yun. Sabi naman ng iba, 5,000 miles. Doon ako sa mas safe, 3,000. Ako din kasi prone sa nagbabawas ng langis. So, okay. Nakakailang miles na ba tayo? Tingnan natin kung nakailang miles na ako. Yan, nilagay ng dealership 10,000 miles. So may 7,100 pang natitira. So nakaka 2,900 miles na ako simula nung nagpa-change oil ako. So may 100 miles pa sana bago ako mag-change oil pero gagawin ko na ngayon. Para tapos na, di ba? Yan, medyo mainit pa yung makina, palalamigin lang natin ng bagya. Okay. Tanggalin lang natin to para mas sumingaw siya. Init eh. Jajak ko muna yung kotse kasi sobrang baba ng lip, hindi ko maabot sa ilalim. Oh shit. Yan, naingat na natin siya dalawang side. Tapos gagawin natin dito, ayan. Ewan ko kung ilan to. Basta may mga tornilyo to. Tatanggalin natin to para ma-drain natin. Ilan ba to? Ang dami. Bahala na, hindi ko alam kung tama ba itong pinagkakalas ko.
Cover lang naman ito. Ang hirap pala nito. Okay, nakalas na natin yung under tray. Wait lang. Ayan. Ito na yung under tray natin, ang dugyot. Tabi muna natin. Tapos ang oil natin gagamitin, Liqui Moly 5W40. Siyempre, German car, German oil. Oil filter. Tsaka may kasama rin tong O-ring. Oil filter nito walang housing na kasama. Filter lang talaga. May sarili siyang housing dun. Yan. Tapos may bago din tayong drain plug. Drain plug. Plastic nga yung drain plug. Oh. So, drain muna natin yung oil. First time ko i-drain to, so di ko alam kung paano tapon ng langis na ito. Bahala na. Oh shit! Draining na siya. So, pababain muna natin yan. Bakit bakal to? Bakal? Ang dami ah. Oh shit. Kasi naman siguro. Ayan natin to. Oil cap. Ito yung oil filter. Pakita ko sa inyo. Yung nabibili nga nito maganda eh, yung parang ano siya, alloy o aluminum. So mahal, 100 plus. Ayan yung oil filter housing. Yung lumang oil filter. Orientation mo to. Punas. Kaya mahal kasi pag nagpo-change oil ka sa shop, parang $50 din ang labor. Tapos yung oil pa nila mataas. Mahal lang ano, mahal lang oil. Uy, parang sinukat, gar. Tsaka may kasama ding O-ring. Yung lumang O-ring. Ito natin. Bago. Okay. May torque spec nga ito eh, kaso wala akong torque wrench eh. Tansyahin ko na lang. May O-ring naman ito eh. Okay. So, hanggat di ko na siguro kaya. Yan, okay na yan. Tapos, bago tayo magsalin, baka makalimutan ko. Hindi ko alam kung papalitan ko tong drain plug kasi yung pamalit plastic. So, ano ba? Ayan o, plastic to. Kasama na rin siyang O-ring. Yung tinanggal ko, bakal. Yung tinanggal ko, parang tanso. Pwede siguro. Dito natawagan ko si Josh.
Tawagan natin si Josh. Tropa ko ito na veteran sa Audi. Josh! Hello? May tanong lang ako. Kasi nag-oil change ako ngayon. May kasamang bagong drain bolt. Plastic. Pero yung tinanggal ko sa akin, parang tanso. Balta mo na lang ng washer. Yung o-ring na lang palitan ko. Bakit kaya tanso to? May mas maganda eh. Mahirap masira. Ako rin yun sa akin. Ng tanso? Ginawa akong magnetic. Okay. O sige, yun lang. Kasama ka sa vlog ko Sige, sige. Okay. Thanks, bye. Ayun. Buti tinanong ko. Kasi pagka nag-search ka sa YouTube ng mga Audi S3 na change oil, palaging plastic pinapalitan nila. So sabi ni Josh, mas maganda daw to. Siyempre, mas maganda nga naman ng bakal kaysa sa plastic, di ba? Pero kasi yung oil pan ng Audi, ewan ko kung lahat yung oil pan nung sa akin plastic din eh. So tatanggalin ko lang tong o-ring. Yan. Okay na. Kabit na natin. So medyo tumutulo pa siya. Patutuluin ko lang muna ng mga 5 minutes pa. Bit na natin yung drain bolt. Sali na tayo ng oil. So 6 quarts. Okay, Pinoy style. Bote ng mineral embudo. So lalahatin natin to. Oh shit! Bupa. Ayan, so yung malaki is 5.28 quarts. 6 quarts to. 1.6 to. So magtitira ako ng bagyang konti. Okay na siguro yan. Dagdag na lang ako pagkakulang. Check natin yung dipstick. Unas konti. Overflow. Check natin ilalim, baka may tagas. So tayo mag-change oil. Pupunta ako ngayon ng AutoZone or Advance Auto. Kasi wait lang. Doon natin itatapon yung used oil. Kinukuha kasi nila yung mga used oil. So ang dami ko na dyan yung mga tira pa ng 370 dati. Dahil natin doon. Yung nakuha kong oil dun sa drain sa pan, parang nagbabawas ako ng langis. Almost, siguro mga 0.6 quarts ang nawala, ang naubos. So hindi ko alam, buti na lang nag-oil change na ako. Kasi mahirap pagka na ano yung turbo nito na nag-starve ng oil. Maganda na uli manak pa to. Ganda manak pa sir. Ganun pala talaga pag nag-change oil ka. Mayroon daw medyo mag-i-smooth siya manakbo. Partida 2,900 miles pa lang yung tinakbo nun. Sakto nga lang 3,000 dito. Para maalagaan natin makina tsaka turbo.
ko na kayo nasama doon sa loob nung Advanced Auto Parts kasi ang dami kong dalang oil, yung mga pinaglumaan pa nga ng 370. Pero yun, tapos na itong video na to. Malabo na rin tayo makapag-track day this year. Wala inabot na tayo ng lamig. Pero this weekend pupunta kami ng Niagara Falls, kasama namin si Daddy tsaka si Mami tsaka si Slater tsaka si Sai. Punta kami dun, baka mag-video na lang tayo, papasyal na lang muna tayo. Wala tayong ibang magawang video kundi mga ganito lang. Yun, thank you po sa panonood. Kita kits.